Senador Raffy Tulfo walang mapagsidla ng galit dahil sa kasambahay na inabuso ng amo at hindi lang basta-bastang inabuso kundi benulag pa ang dalawang mata. Kitang-kita sa kanyang mukha na ibang-iba ang kanyang mukha mula pagpasok sa bahay ng kanyang amo noong 2017. Dahil sa year 2017 siya nagsimula sa kanyang pagtatrabaho. Matapos malaman ang karanasan at ito ay nag-viral kaya ngayon umabot ito sa Senado. At kahit wala na siyang makita ay malinaw na malinaw sa kanyang isipan ang kanyang sinapit sa kamay ng kanyang amo, noong una ay okay pa naman daw ang kanyang pagtatrabaho, ngunit pagkatapos ng 3 taon, doon na nagsimula ang pagpapahirap sa kanya sa kamay ng kanyang amo. Itong tainga ko, suntok ng suntok po sa akin. Tapos po, yung pag konting mali po, yun, tuloy na tuloy po yung nananakit sa akin. Tinatagyakan, hinahampas. Tapos po, inuuntog sa freezer. Ano po? Sa freezer po, nakahigang freezer. Inuuntog po yung ulo ko sa CR. Sununtok talaga po. Po, sumuntok. Yung pong babae. Babae, yung asawa ni Mr. Ruiz. Opo, si Dati Franz. Hindi naman kayo lumalaban noon, talagang... Hindi po. Tinatakot po niya ako eh. Binubugbog po lagi ako. Year 2020 unang nabulag ang kaliwang mata ni nanay, at nang sumunod na taon ay nakatakas si nanay sa bahay ng kanyang amo, kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na pumunta sa barangay, ngunit di siya nabigyan ng pansin ng kapitan ng barangay dahil ang kapitan ay tumawag sa kanyang amo upang sunduin ito, at dito na nag-init ang ulo ni Senador Raffy Tulfo. Dahil meron siyang kailangan at yung kailangan na yun ay tulong mo sa magkanong kadahilanan na hindi mo ginawa ng trabaho mo ng tama. Kasi kung ginawa mo yung trabaho mo ng tama, hindi na sana lumala pa yung sitwasyon ni Ma'am LV. Hindi ko po sinumbong yun sa Senator. Wala pong pagsusumbong. Marami po doon pong mga tao na kasama ko po. Inasikaso po namin. Hindi pa nga po siya nakakapagsalita. Dumating na po yung kanyang amo. Kaya nga siya lumayas tapos sasama ng kusa. Pakukulong kita. Pakukulong kita. Napakasinungaling mong tao ka. At nung dumating na si amo, sinabi niya na ihahatid si nanay sa sakayan pa uwi sa bahay ni nanay. Ngunit iba ang nangyari, imbis ihatid sa sakayan ay inuwi pabalik ng bahay ni amo at doon na siya kinulong, inabuso at lahat ng pahirap sa kanya ay ginawa nila. At dahil sa panunontok sa kanya ay tuluyan ng nabulag ang kanyang dalawang mata at halos di na rin siya pinapakain. Minsan po, pag may tira sila, pinapakain po sa akin. Pero walang sweldo. Wala po. At hindi rin siya pinapasahod at sinabihan siya ng kanyang amo na ipagamot siya at dalhin sa hospital ngunit hindi nangyari dahil imbis sa hospital siya dalhin ay doon siya dinala sa bahay ng anak ng amo niya, kaya dito na siya nakahingi ng tulong sa kanyang kapwa kasambahay. Kaya ngayon patong-patong na kaso ang iabutin ng kanyang mga amo at anak ng kanyang amo. For more updates sa mga balita follow our page JTV sa mga makabuluhang news.